Lola, tumakas na po kayo, ngayon din. Isang pirasong papel na iniabot sa akin ng empleyado ng bangko. Katabi ko lang ang manugang ko, at sa likod namin, sa mga upuan para sa manahihintay, may dalawang lalaking nakaitim na suwet na nakatingin sa akin. Nang tignan ko ang empleyadong nagabot sulat, nakita ko ang desperasyon sa kanyang mga mata, na parabang may gusto siyang iparating. Sa 72 taon kong nabubuhay, ngayon lang kumabok ng ganito kabilis ang puso ko. Nakunwari akong pupunta sa banyo at patakbong tinungo ang fire exit. Hindi ko pa alam nun na ang isang pirasong papel mula sa empleyado ng bangko ang huling babala para iligtas ang buhay ko. At kung gaano kalagim na sapwatan ang kinasasangkutan ko, magandang araw po. Ako po si Elena Santos, 72 taong gulang. 30 taon na po akong nagtitinda ng kakanin sa Quiapo Market. Buong buhay ko, namuhay ako ng marangal at hindi nan lamang ng kapwa. Ngunit ang isang pirasong papel na natanggap ko sa bangko noong araw na iyon ang nagpabago sa lahat. Ang buo kong yaman na 15 milyong piso ay muntik nang mawala sa isang iglap, at ang mas malala pa, pati ang buhay ko ay nalagay sa panganib. Hinding-hindi ko inakala na ang taong pinagkakatiwalaan ko ng husto ang magiging pinakakilabot kong kaway. Hanggang ngayon, kapag naisip ko iyon, bumibilis pa rin ang tibok ng puso ko, ngunit ngayon, maluwag ko nang may babahagi sa inyo ang aking nakakagulat at nakakapangilabot na kuwento. Gusto niyo po bang pakinggan? Nagsimula ang lahat 4 na buwan na ang nakalipas, isang Martes ng umaga. Nagising ako ng alas 5 ng madaling araw, sanay na ang katawan ko dahil sa 30 taon na pagtitinda ng kakanin. Pagbukas kong bintana, sinalubong akong malamig na hangin ng umaga. Ang pwesto ko sa Quiapo Market, ang Elena Sapin-Sapin, ang aking ipinagmamalaki. 10 taon na mula nang pumanaw ang aking asawa, at mag-isa na lang akong nakatira sa isang maliit na bahay malapit sa palengke habang inaalagaan ang aking negosyo. Ang anak kong si Marco at ang manugang kong si Isabel ay nakatira sa isang tsondo na 20 minuto lang ang layo. Sa loob ng 1 taon nilang pagsasama, napakabait sa akin ni Isabel. Hindi siya tulad ng manugang ngayon na kung umasta ay parang kaedat lang ang biyenan. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo siyang dumadalaw para maglinis ng bahay, at buwan-buwan niya akong dinadalhan ng herbal tonic para sa aking rayuma. 5 taon nang biyudo ang anak ko bago niya nakilala si Isabel. Nakita kong muli siyang ngumiti, at labis ang pasasalamat ko para doon. Ngunit nitong huling linggo, may kakaiba. Halos araw-araw na siyang dumadalaw, at walang tigil ang tawag sa telepono. Kabubukas ko pa lang ng pwesto at nahahanda ng masangkap para sa kakanin nang tumawag na naman ang manugang ko. Nay, magandang umaga po. Nakatulog po ba kayo ng maayos? Ang boses ni Isabel ay malambing gaya ng dati. Oh, anak. Ayos naman. Ikaw? Okay lang din po ako. Pero nay, kamusta po ang kalusugan niyo? Parang pagod po kasi ang boses niyo kahapon sa telepono. Naku, malakas pa ako. Huwag kang mag-alala. Pero nay, 72 na po kayo. Bakit hindi po kayo magpa-check up ngayong Biyernes? Ipaskedule ko na po kayo sa ospital. Ramdam ko ang sinserong pag-alala sa kanyang maksalita. Biyernes? Arong palengke iyon, medyo abala ako. Nay, kalusugan po ang pinakamahalaga. Ako na po ang bahalang mahanap ng magbabantay sa pwesto. At bago po tayo pumunta sa ospital, daan muna tayo sa bangko. Gusto ko po sanang tulungan kayo sa pag-manage ng passbook niyo, bangko. Bahagyang tumaas ang boses ko. Opo, marami po kasing scammer ngayon, mga text scam at kung ano-ano pa. Gusto ko lang po kayong tulungan ayusin ang mga akon niyo. Mahirap na po kapag kayo lang mag-isa ang namamahala. Biglang kumabog ang dibdib ko. Kaya ko nang asikasuhin ang passbook ko. Ayos lang ako. Nay, gusto ko po talagang tumulong. Sa Biyernes po, alas 10 ng umaga, susunduin ko kayo. Pagkatapos po natin sa bangko, diretso na tayo sa ospital. Malambing pa rin ang boses ni Isabel, pero may diin na mahirap tanggihan. Sige, sabi ko. Pagkababa ng telepono, muntik nang malaglag ang cellphone sa kamay ko. Bakit bigla niyang nabanggit ang tungkol sa bangko? Nang hapong iyon, dumaan ang matalik kong kaibigan sa loop ng 30 taon na si Aling Luz na may pwesto ng gulay sa kabilang iskinita para bumili ng kakanin. Elena, pabili naman ng sapin-sapin. Para sa apo ko. Sige Luz, sandali lang. Habang binabalot ko ang kakanin, hindi ko namalayang napabuntong hininga ako. Hoy, anong problema? May bumabagabag ba sayo? Tanong ni Luz.
Pinagmamasdan ang ekspresyon ko. Wala naman. Niyayaya kasi ako ngang manugang ko sa bangko sa Biyernes. Sa bangko? Bakit daw? Tutulungan daw akong ayusin ang passbook ko. Biglang sumeryoso ang mukha ni Luz. Elena, hindi biro ang pagayos ng account sa bangko. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Alam mo na ang panahon ngayon. Ano ka ba? Manugang ko naman iyon. Kahit na. Mag-ingat ka pa rin. Nakita ko si Isabel sa palengke nung isang araw. May kakaiba sa kanya. Kakaiba? Paano? Lumingon-lingon si Luz sa paligid at ibinaba ang boses. Nakangiti siya ng malapat nung binati ka. Pero pagtalikot niya, biglang nag-iba ang mukha niya. Ang laming ang tingin niya. Baka naman guni-guni mo lang iyon. Luz. Ewan ko ba? Iyon ang naramdaman ko. At Elena, kapag nasa bangko na kayo, huwag kang pipirma ng kahit anong dokumento ng basta-basta. Ha, naintindihan mo? Oo na, sagot ko nang nakangiti. Pero may kaunting kaba sa aking dibdib. Pag alis ni Luz, hindi na maalis sa isip ko ang sinabi niya. Nang gabing iyon, pag uwi ko, kinuha ko ang passbook na itinago ko sa ilalim ng aparador, 5 milyong piso sa savings, at 10 milyong piso para sa halagang ng bahay at lupa. 15 milyon lahat. Ipon iyon ng asawa ko habang nabubuhay siya, at ang naipon ko sa 30 taon na pagtitinda. Inilaan ko iyon para sa magiging apo ko sana. Habang ibinabalik ko ang passbook sa taguan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Kinabukasan, Miyerkules ng umaga. Nagluluto akong biko sa pwesto nang biglang dumating si Isabel. Nay, dinalhan ko po kayo nito. Iniabot niya ang isang paper bag. Sa loop, nandun ang herbal tonic na madalas kong inumin. Naku, marami pa ako nito. Nay, paubos na po yata yung huli. Kaya bumili na po akong bago. Isang kutsara lang po tuwing umaga, ha? Para po sa rayuman niyo. Nakangiti si Isabel, pero para sa akin, parang pilit ang ngiti niya. Dahil kaya ito sa sinabi ni Luz? Salamat, Isabel. At Nay, huwag niyo po kalimutan sa Biyernes, ha? Dalahin niyo po ang passbook at ang pirma niyo. May magandang time deposit po akong nakita para sa inyo. Time deposit? Opo. Sayang naman po kung nakatanggalang ang pera niyo. Maganda po ang interest rate ngayon. May punto ang sinabi niya, pero may kung anong babala ang naririnig ko sa isip ko. Sige. Pagkaalis ni Isabel, matagal kong tinitigan ang bote ng herbal tonic. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Luz. Luz, dumaan na naman ang manugang ko kanina. Nagdala ng herbal tonic. Dati na naman siyang nagdadala niyan, di ba? Oo, pero ewan ko. May kakaibang pakiramdam ako. Elena, ano bang sabi ko sa'yo? Mag-ingat ka. Sa Biyernes sa bangko, huwag kang basta-basta pipirmang kahit ano. Sige, Luz. Pakababa kong telepono, lalo akong kinabahan. Huwebes ng umaga, uminom ako ng isang kutsara ng herbal tonic na bigay ni Isabel. Gaya ng dati, sinabayan kong maligamgam na tubig. Pero may kakaiba. Pagkalipas ng isang oras, nakaramdam akong pagkahilo. Habang nag-asikaso ng customer, bigla kong nakalimutan ang pangalan ng suki ko. Naku, ano ba't nangyayari sa akin? Bulong ko sa sarili habang umiiling. Pero hindi nawawala ang pakiramdam na parang lutang ako. Pagsapit ng hapon, pumasok si Luz sa pwesto na may pag-alala sa mukha. Elena, bakit ganyan ang itsura mo? Namumutla ka? Oo nga, kaninang umaga pa ako nahihilo at sumasakit ang ulo. Baka may sakit ka. Magpatingin ka na sa doktor. Ayos lang ako. Tumatanda na siguro. Madalas na rin akong makalimot. Hinawakan ni Luz ng mahigpit ang kamay ko. Elena, bukas sa bangko, maging alerto ka, ha? Sige. Nang gabing iyon, lalong lumala ang sintomas. Nakalimutan ko kung saan ko inilagay ang susi ng pwesto. At hindi ko na matandaan kung nakapahapunan na ba ako. Nakahiga na ako sa kama, pero hindi ako makatulog. Ang mukha ni Isabel ang laging pumapasok sa isip ko. Dumating ang Biyernes ng umaga. Mas maaga akong gumising kaysa dati at nagbihis ng maayos. Habang inilalagay ko ang passbook at ang pirma sa aking bag, nanginginig ang makamay ko. Alas 9:30, dumating si Isabel sakay ng kanyang kotse. Nay, sakay na po kayo. Punta na po tayo sa bangko. Pagsakay ko, sinulyapan ko si Isabel. Nakangiti siya gaya ng dati. Pero parang may kakaiba sa ngiti niya. Pag-andar ng kotse, nakita kong may tinext siya sa kanyang cellphone. Papunta na kami. Para kanino kaya iyon? Hindi na ako nagtanong. Natatakot akong magtanong.
Habang nakatingin sa bintana, lalong lumalaki ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko pa alam noon na ang pagpunta naming ito sa bangko ang babago sa takbo ng buhay ko. At ang mabait kong manugang sa loob ng isang taon ay may masamang balak pala sa akin. Huminto ang sasakyan sa parking ng bangko. Bumaba si Isabel at nagsalita. Nay, mauna na po ako sa loob para kumuha ng numero. Dahan-dahan lang po kayo. Sige, anak. Habang pinapanood ko siyang nakmamadaling pumasok sa bangko, mahigpit kong hinawakan ang aking bag. Nasa loob nito ang passbook at ang aking pirma. Dahan-dahan akong bumaba at naglakat papasok. Nanghihina ang mga tuhod ko, pero pinilit kong maging kalmado. Pagpasok ko sa pinto ng bangko, naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa aircon. Maraming tao sa lobby. May mga naghihintay. May mga nakikipagtransaksyon sa teller. Biglang napako ang tingin ko sa isang sulok. May dalawang lalaking nakaitim na suit. Hindi tulad ng iba, hindi sila nakatingin sa cellphone o sa dokumento. Tahimik lang silang nakaupo at nagmamasid sa paligid. Isa sa kanila ang tumingin sa akin at may ibinulong sa kasama niya. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Hinawakan ako ni Isabel sa braso. Nay, dito po tayo umupo. Malapit na po ang numero natin. Dinala niya ako sa isang upuan. Sa likod lang pala ng malalaking nakaitim. Pagupo ko, sinulyapan ko sila. Nakatingin pa rin sila sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nakita kong nagpalitan ng tingin si Isabel at ang mga lalaki. Baka imahinasyon ko lang, pero para talagang may senyales silang ipinapadala sa isa't isa. Customer number 75, please proceed to counter 3. Lumabas ang numero ko sa screen. Nay, tayo na po. Hinawakan ako ni Isabel sa braso at tumayo kami. Habang naglalakad kami papunta sa counter 3, ramdam ko ang mga matang nakatitig sa likod ko. Sigurado akong ang malalaking nakaitim iyon. Umupo kami sa counter. Ang teller ay isang babaeng nasa mid, 30S. Nakasulat sa nameplate niya, Jasmine Reyes. Good morning po. Ano po ang may paglilingkod ko? Tanong niya nang nakangiti. Sumagot si Isabel na nakadikit sa tabi ko. Aayusin lang po sana namin ang passbook ni nanay. Marami po kasing scam ngayon. Ah, ganoon po ba? Patingin pong passbook at valid ID. Nanginginig ang kamay ko habang inilalabas ang passbook mula sa bag. Kinuha ito ng teller na si Jasmine at sinimulang i-check sa computer. May inilabas na sobre si Isabel at inyabot sa teller. Pakisama na rin po itong iproseso. Kinuha ng teller ang mga dokumento at binuklat. Sa sandaling iyon, nakita kong nanigas ang kanyang muha. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay niya habang tinitiknan ang mga papel. At pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa akin. May kung anong pakiusap sa kanyang mamata. Sandali lang po, ay verify ko lang po ito. Tumayo ang teller at pumasok sa loob. Tumingin si Isabel sa direksyon kung saan siya nagpunta. Bakas ang kaba sa muha. Bakit kaya? Simpleng proseso lang naman. Halata ang pagkainip sa boses niya. Lumipas ang 2 minuto. Bumalik ang teller at umupo. Pasensya na po. May chinek lang po sa system. Tiningnan niya ulit ang mga dokumento. Pagkatapos ay may mabilis na isinulat sa isang maliit na piraso ng papel. Isiniksik niya ito sa pagitan ng mapahina ng passbook at iniabot sa akin. Lola, pakicheck po ng passbook niyo. Bahagyang nangingini ang boses niya. Kinuha ko ang passbook. Naramdaman ko ang maliit na papel sa pagitan ng pahina. Tinuro ni Isabel ang isang dokumento. Nay, dito po kayo pipirma. Pero hindi ko siya pinansin. Dahan-dahan kong binuklat ang papel. Sa sandaling iyon, parang tumihil ang paktibok na puso ko. Nakasulat dito, Lola, tumakas na po kayo. Ngayon din, nanginginig ang makamay ko. Tumingin ako sa teller. Si Jasmine Reyes, nakatingin sa akin na may desperadong ekspresyon. At saka, bahagya siyang tumango at suminyas gamit ang mata patungo sa direksyon ng banyo. Nay, pirma lang po dito. Para po ako na ang mag-asikaso ng account niyo. Nakaalala po kasi akong maskam kayo. Hinawakan ni Isabel ang braso ko at minadali ako. Sa 72 taon kong nabubuhay, ngayon lang kumabog ng ganito kabilis ang puso ko. Ang masalitang tumakas na po kayo ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko. Bakit? Bakit kailangan kong tumakas? Habang tinitignan ko ang papel, bumalik lahat ng nangyari nitong nakaraang araw. Ang biglaang pagiging maalalahanin ni Isabel. Ang araw-araw na pagdalaw, ang pagkahilo at pagsakit ng ulo pagkatapos uminom ng tonic.
para ako na ang mag-asikaso ng account niyo. Ang ngalalaking nakaitim na nakabantay sa akin at ang babala ni Luz, ang lamig ng tingin niya. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Nakabit-kabit na ang nga piraso ng palaisipan. Tumingin ulit ako sa mga mata na teller. Hindi ito mamata nga nagsisinungaling. Ngayon ko lang siya nakita, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kadesperadong tingin. At higit sa lahat, sumisigaw ang aking kutob, panganib. Kailangan kong umalis sa lugar na ito, ngayon din. Ang kutob na hinasa ang 72 taon na pamumuhay. Ang instinct na nalinang sa 30 taon na pagtitinda ang kakanin kasama ang aking asawa, ang instinct na iyon ay nagbababala sa akin ngayon. Mabilis kong ibinulsa ang papel. Sir lang ako. Nanginginig ang boses ko. Nay, pirma muna po kayo bago umalis. Saglit lang naman po ito. Lalo pang hinikpitan ni Isabel ang hawak sa braso ko. Hindi na. Nahihina talaga ako. Inalis ko ang kamay niya at tumayo. Nay. Akmang tatayo si Isabel pero pinigilan siya ng teller. Ma'am, kailangan pa po may verification. Maupo muna po kayo sandali. Ano pa bang kailangan? Bilisan niyo na. Naging matalas ang boses ni Isabel. Ginamit ko ang pagkakataong iyon para maglakad palayo. May isinisigaw siya sa likod ko pero hindi ko na pinansin. Nanghihina ang matuhot ko pero nagpatuloy ako sa paglakad. Nilagpasan ko ang banyo. Nakita ko ang zing na Firexit. Lumingo na ako. Tumayo si Isabel mula sa counter at papunta na sa direksyon ko. Pati ang dalawang lalaking nakaitim ay tumayo na rin. Seryoso at malamig ang kanilang mamuka. Wala nang oras para mag-isip. Binuksan ko ang pinto ng fire exit at tumakbo. Nay, narinig ko ang sigaw ni Isabel sa likod pero hindi ako lumingon. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako tumakbo ng ganito. Pababa akong hakton. Mahigpit na hawak ang aking bag. Sasabo na yata ang puso ko pero hindi ako pwedeng huminto. Nakarating ako sa ground floor at lumabas sa likurang pinto. Sinalubong akong nakakasilaw na sikat ng araw. Saan ako pupunta? Kailangan kong makalayo sa bangko. Pumunta ako sa main road at pumara ng taxi. Nanginginig ang buong katawan ko pero buti na lang at may humintong taxi. Saan po tayo, Nay? Tanong ng driver. Sa Quiapo Market po. Pakibilisan po. Nabasak ang boses ko. Umandar ang taxi. Sa salamin sa likod, nakita ko ang bangko. Tumatakbo palabas si Isabel at ang dalawang lalaki. Palingalinga sa paligid. Yumuko ako. Nang makalabas na ang taxi sa main road, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Tumingin ako sa bag na hawak ko. Nandun pa rin ang passbook at ang pirma. Kinuha ko ang papel mula sa aking bulsa. Lola, tumakas na po kayo, ngayon din. Bakit kaya iniabot sa akin ng teller ang sulat na ito? Ano ang balak gawin ni Isabel? At sino ang makalalaking iyon? Hulong-hulo ang isip ko. Pero isa lang ang sigurado. Kakaligtas ko lang mula sa isang napakalaking panganib. Tumunog ang cellphone ko, si Isabel. Nanginginig ang kamay ko, hindi ko masagot. Tuloy-tuloy lang ang pakring. Pak namatay, tatawag ulit. Ibinusa ko ng malalim ang cellphone. Sa labas ng bintana ng taxi, nakikita ko ang mga pamilyar na tanawin. Saan ako pupunta? Hindi ako pwedeng umuwi. Siguradong pupuntahan ako doon ni Isabel. Biglang pumasok sa isip ko si Luz, ang kaibigan ko sa loob ng 30 taon. Ang nag-iisang taong mapagkakatiwalaan ko. Manong, pasensya na po, sa kabilang kanto na lang po, sa may gulayan. Sige po, lumiko ang taxi. Habang nakatingin sa labas, nag-isip ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang manugang kong napakabait sa loob ng isang taon. Bakit niya gagawin sa akin ito? At paano nalaman ng empleyado ng bangko? Naramdaman ko ang takot, pero kasabay nito, ang galit. Ano bang ginawa kong masama para danasin ito? Huminto ang taxi sa harap ng palengke. Dito na po tayo. Salamat. Nagbayad ako at bumaba. Halos hindi ako makatayo ng diretso sa panghihina ng tuhod pero naglakad ako papunta sa pwesto ni Luz. Binuksan ko ang pinto ng kanyang tindahan. Magandang araw po. Nag-angat ng tingin si Luz at nanigas nang makita ang mukha ko. Diyos ko, Elena. Anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tumakbo si Luz at inalalayan ako. Sa sandaling iyon, bumigay na ako. Luz. Nabuhol ang lalamunan ko. Hindi na ako makapagsalita. Halika muna sa loop, dalian mo. Dinala ako ni Luz sa maliit na kwarto sa likod ng kanyang tindahan. Isinara niya ang pinto, pinaupo ako at binigyan ng tubig. Dahan-dahan lang, sabihin mo sa akin anong nangyari?
Sa mahinahong boses ni Luz, dahan-dahan kong sinabi ang lahat sa bangko. May kakaibang nangyari at ikinuwento ko ang lahat ng naganap. Habang ikinukwento ko ang lahat sa likod ng tindahan ni Luz, lalong sumimangot ang kanyang mukha. Teka, sabi mo, isang empleyado ng bangko ang nag-abot sa iyo ng sulat at may mga lalaking nakaitim na nakabantay sa iyo. Oh, at parang nausap sila ng manugang ko gamit ang mga mata. Baka guni-guni ko lang pero hinawakan ni Luz ang kamay ko ng mahigpit. Elena, hindi ito biro. Siguradong may masamang nangyayari. Iyon na nga ang iniisip ko. Pero Luz, anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng umuwi. Biglang tumunog na naman ang cellphone ko, si Isabel. Nanginginig ang kamay ko kaya hindi ko masagot. Huwag mong sagutin. Alamin muna natin ang sitwasyon. Pinatay ni Luz ang cellphone ko. Ilang sandali pa, sunod-sunod na text message ang pumasok. Galing lahat kay Isabel. Nay, nasaan na po kayo? Bakit po kayo biglang tumakas? Nay, sagutin niyo po ang tawag ko. Nag-aalala po ako. Nay, nahihirapan na po ba kayo nitong manakaraang araw? Kailangan na po nating pumunta sa ospital para magpa-check up. Nang mabasa ko ang huling text, kinilabutan ako. Magpa-check up sa ospital. Elena, tingnan mo ito. Tinuro ni Luz ang cellphone ko, may bagong text mula kay Isabel. Nay, alam ko pong nagiging makakalimutin na kayo. Magpa-test po tayo para sa dementia. Ako na po ang magpapaschedule. Dementia, may dementia raw ako. Ano ba ang ginagawa ng babaeng to? Ugalit na sabi ni Luz. Elena, mukhang gusto kang palabasing ng manugang mo na may sakit sa isip. Ano? Isipin mo, tumakas ka sa bangko, di ba? Anong idadahilan niya? Sasabihin niyang nababaliw na ang biyenan niya. Sa sinabi ni Luz, parang nawalan ako ng ulirat. Maya-maya, may narinig kaming ingay sa labas. Aling Elena Santos, nandito po ba kayo? Hinahanap po kayo ng manugang niyo, pulis. Agad na lumabas si Luz. Ano po iyon, sir? Ah, kilala niyo po ba ang may-aring Elena Sapin-Sapin? Nag-report po kasi ang manugang niya. Bigla na lang daw pong nawala sa bangko. Nawala? Bakit naman mawawala si Elena? Sabi pong manugang niya, lumalala na raw po ang sintomas ng dementia niya. Nakwala raw po sa bangko at biglang tumakbo palabas. Nakwala? Ako? Nakwala? Bumalik si Luz sa loob. Elena, malaking problema to. Nag-report na sa pulis ang manugang mo. Sabi niya, may dementia ka raw at tumakas. Ano? Nagwala ka pa raw sa bangko. Pinalalabas ka niyang bali. Napaupo ako sa sahig. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano bang nagawa kong mali? Inalalayan ako ni Luz. Elena, magpakatatak ka. Huwag kang susuko ngayon. Luz, anong gagawin ko? Pati pulis, hindi naniniwala sa akin. Binuksan ko ulit ang cellphone ko. Ang anak ko na lang ang pag-asa ko. Kahit anong kasinungalingan ang sabihin ni Isabel, naniniwala akong papanigan ako ng anak ko. 40 taon kong pinalaki. Itinaguyod sa pagtitinda ang kakanin para makapagtapos ang kolehiyo. Si Marco. Siguradong maniniwala sa nanay niya. Nanginginig ang kamay kong tinawagan siya. 3 beses nagring. Kasabay nito ang mabilis na paktibok ng puso ko. Ma? Boses ng anak ko. Marco anak, si mama to. May malaking problema. Ma, anong nangyari? Tumawag si Isabel. Umiyak. Halata ang inis sa boses ng anak ko. Marco, pakinggan mo muna ako. Si Isabel kasi. Ma, nagwala na naman daw po kayo sa bangko. Ano? Ako? Nagwala? Hindi totoo iyan. Ang totoo sinigawan niyo raw po yung teller tapos bigla kayong tumakbo palabas. Alam niyo po ba kung gaano natakot si Isabel? Gumuho ang mundo ko sa sinabing anak ko. Marco, hindi totoo yan. May kakaibang ginagawa si Isama. Bakit po ba kayo nakakaganyan? Tama si Isabel. Magpatingin na po kayo sa doktor. Nagiging makakalimutin na po kayo, di ba? Marco, malinaw ang isip ko. Lumalakas na ang boses ko. Ma, wag niyo po akong sigawan. Stress na po ako sa trabaho, tapos dadagdag pa kayo. Please lang po, tawagan niyo na lang si Isabel. Hinahanap ka niya ngayon. Marco, pakinggan mo muna atut. Pinatayan niya ako ng telepono. Nanlambot ang kamay kong may hawak ng cellphone. Gumuho ang mundo ko. Ang huling pag-asa ko, ang sarili kong anak, ay tinalikuran na ako. Pati si Marco, kay Isabel na naniwala. Namuo ang luha sa mga mata ko. Hindi na rin siya naniniwala sa akin. Iniisip niyang nababaliw na ako, na may dementia. Elena, niyakap ako ni Luz. Huwag kang umiyak. Alam kong nasa tamang pag-isip ka.
Luz, hindi ba ako nababali? Malinaw pa ba ang isip ko, Elena? Nasa tamang pag-isip ka, ang manugang mo ang may problema. Pero Elena, hindi ka pwedeng magtagal dito. Baka dumating ang manugang mo kasama ang mapulis. Saan ako pupunta? Magtago ka muna dito. Hahanap akong paraan. Nagdala si Luz ng tubig at tinapay, pero hindi ako makakain. Hindi ko malunok. Tumingin ako sa bintana. Nakikita ko ang mataong naglalakad sa palengke. Kung normal lang ang lahat, dapat nandun din ako. Nagtitinda ang kakanin. Tumunog ulit ang cellphone ko, ilang kasamahan sa palengke ang tumatawag. Elena, okay ka lang ba? Hinahanap ka ang manugang mo. Elena, sabi nila may pakaano ka na raw. Magpa-check up ka na. Hindi ko masagot ang matawag. Kumalat na pala ang balita. Tingin na rin sa akin ng matao sa palengke ay kakaiba. Bumalik si Luz. Elena, kumalat na ang tsismis sa buong palengke. Ikinuwento yata ng manugang mo sa lahat. Anong sinabi niya? Na lumalala na raw ang demensya mo, kaya ka nagwala sa bangko at tumakas. Nag-aalala raw sila. Napangisi ako. Perpektong plano para palabasin akong baliw. Elena, hindi pwedeng ganito. Kailangan nating maghanap ng ebidensya. Ebidensya? Oo, ebidensya na may masamang balak ang manugang mo. Paano? Una, kailangan nating hanapin yung teller sa bangko. Kailangan nating malaman kung bakit niya ibinigay sa iyo yung sulat. Tama si Luz. Ang teller na si Jasmine Reyes. Siya lang ang nakakaalam ng katotohanan. Biglang tumunog ang cellphone ni Luz. Hello? Opo, talaga po. Sige po, salamat. Naging seryoso ang mukha ni Luz. Tumingin siya sa akin. Elena, tumawag yung ale sa gulayan. Sabi niya, nag-apply daw ng search warrant ang pulis para sa bahay mo. Search warrant? Bakit? Ang manugang mo ang nag-request. Sabi niya, delikado ka na raw at kailangan kang dalhin sa ospital, kahit pilitan pa. Gumuho na naman ang mundo ko. Ang pulis, ang anak ko. Ang mga tao sa palengke walang naniniwala sa akin. Lahat sila, tingin sa akin ay balif. Luz, anong gagawin ko? Elena, huwag kang susuko. Malalaman din natin ang katotohanan. Pero paano? Walang naniniwala sa akin. Perpektong naisahan niya ako. Biglang may sumagi sa isip ko. Ang teller sa bangko, si Jasmine Reyes. Siya ang nag-iisang testigo. Luz, kailangan nating hanapin yung teller. Paano? Panggalan lang ang alam natin. Jasmine Reyes, counter 3. Inalala ko ang mukha niya. Ang desperadong tingin, ang nanginginig na kamay nung iniabot ang sulat. Sigurado akong may alam siya. Magpahinga ka muna ngayong gabi. Bukas natin isipin ulit. Nagdala si Luz ng kumot. Pero paanong makatulog? Nakatitik lang ako sa kisame. Iniisip ang lahat. Bakit ginagawa ito ng manugang ko? Dahil ba sa pera? O may iba pang dahilan? At paano nalaman ng teller? Gulong-gulo ang isip ko, pero isa lang ang malinaw. Hindi ako pwedeng magpatalo. Kailangan kong ilabas ang katotohanan. Sa 72 taon kong nabubuhay, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kaapihan. Pero hindi ako susuko. Kahit anong gawin ng manugang ko, lalaban ako hanggang sa huli. Nang gabing iyon, sa likod ng tindahan ni Luz, hindi ako makatulog. Nakapatay ang cellphone ko, pero alam kong hinahanap pa rin ako ni Isabel at kinakabahan ako. Sumikat na ang araw, pero wala pa rin akong tulog. Sa tuwing pipikit ako, ang mukha ni Isabel ang nakikita ko. Ang matamis niyang ngiti na ngayon ay parang maskara na ng demonyo. Alas 7 ng umaga, nagdala si Luz ng tinapay at gatas. Elena, kumain ka kahit kaunti. Kailangan mong lakasan ang loop mo, pero hindi ko malunok. Wala akong gana. Luz, anong gagawin ko? Hindi pwedeng magtago na lang ako habang buhay. Hinawakan ni Luz ang kamay ko. Elena, hahanapin natin yung teller. Sigurado akong may alam siya. Tama si Luz. Si Jasmine Reyes. Siya lang ang susi. Alas 10 ng umaga, umikot si Luz sa palengke. Elena, nalaman ko na, yung alis sa gulayan, doon pala nagbabangko. Kilala niya yung teller sa counter 3, si Jasmine Reyes. Bumilis ang tibok ng puso ko, parang may liwanag na. Pero, sabi ni Luz, natanggal daw sa trabaho yung teller kahapon. Ano? Oh, dahil daw nagbigay siyang kakaibang sulat sa isang customer. Pinalayas agad ng bangko dahil sa akin. Nawalan siya ng trabaho dahil sinubukan niya akong iligtas. Nanikip ang dibdib ko. Pero Elena, may mas nakakagulat pa. Ibinaba ni Luz ang boses. Yung teller, hinahanap ka raw ngayon. Umiikot sa palengke. Tinanong daw niya yung ale sa gulayan kung kilala ka niya. Kumabog ang puso ko.
Hinahanap niya ako. Oh, kailangan daw kayong mag-usap. May mahalaga raw siyang sasabihin. Ang teller mismo ang naghahanap sa akin. Ano kaya ang sasabihin niya? Luz, paano na to? Kailangan ko siyang makausap. Pero baka makita kami ni Isabel. Tatawagan ko siya at papupuntahin dito. Sabihin kong makita kayo ng palihim. Tinawagan ni Luz ang ale sa gulayan. Maya-maya, ibinaba niya ang telepono. Darating daw siya pagkalipas ng 1 oras. Sinabi kong sa likod dumaan. Ang 1 oras ay parang 1 araw. Nakaupo ako sa sulok ng kwarto. Kinakagat ang kuko habang nahihintay. Nanginginig ang makamay ko. Maya-maya, may kumatok sa likod na pinto. Dahan-dahang binuksan ni Luz ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nasamit, 30S. Si Jasmine Reyes, ang teller mula sa bangko. Pakakita niya sa akin, nakahinga siya ng maluwag. Lola, nakita rin po kita. Salamat sa Diyos. Paano? Nanginginig kong tanong. Umupo si Jasmine sa harap ko. Lola, ako po si Jasmine Reyes. Ako po yung nagbigay sa inyo ng sulat kahapon. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Sumeryoso ang mukha ni Jasmine. At dahan-dahan siyang nagsalita. Lola, ang manugang niyo, si Isabel Cruz. Kilala niyo po ba talaga siya? Ang manugang ko? Oo naman. Gusto po niya kayong patayin. Nanigas ang hangin sa kwarto. Hindi ako makahinga. Ano, Lola? Kumalma po kayo at pakinggan niyo ako. May inilabas na mga dokumento si Jasmine mula sa kanyang bag. Isabel Cruz. Toto niyang pangalan, di po ba? Hindi po ito ang una niyang kasal. Ipinakita ni Jasmine ang mapapel. 4 na taon na ang nakalipas. Nagpakasal siya sa isang lalaki mula sa isang pamilya ng isang 67 taong gulang na lola. 1 taon matapos ang kasal, namatay ang biyenan niya. Overdose sa sleeping pills. Nanginginig ang kamay ko. 3 taon na ang nakalipas, nagpakasal ulit siya sa isang lalaki mula sa pamilya ng isang 70 taong gulang na lola. 1 taon din, namatay ang biyenan. Overdose din sa sleeping pills. Diyos ko po. Napatakip na bibig si Luz. Natigilan ako. Hindi ako makapaniwala. Parang istorya lang sa teleserye ang nangyayari sa akin. Isang serial killer. Ang manugang ko. Nakasama kong kumain at tumawa sa loob ng 1 taon na itinuring kong pamilya. Nakapatay na ng 2 matanda. Parang sumabog ang isip ko. At ngayon po, Lola, kayo na ang pangatlo. Nanginginig ang boses ni Jasmine. Ang pangalawang biktima, nanay ko po iyon. Biglang naintindihan ko ang lahat. Kung bakit niya ako tinulungan, kung bakit ganun na lang ang desperasyon sa mga mata niya. Ibig sabihin, nakapatay ng 2 ang manugang ko. Opo, pareho po ang paraan. Pinapainom niya ng herbal tonic o gamot na may halong sleeping pills ang mga biyenan niya. Pagkatapos, pinapaka niya ang medical certificate para palabasing may dementia. Kinukuha ang lahat ng yaman. At saka niya ino-overdose para patayin. Naalala ko ang herbal tonic na ininom ko. Ang pananakit ng ulo at pagkahilo, ang pagiging makakalimutin. Ang herbal tonic na ininom ko. Opo. Sigurado pong may halo iyong sleeping pills. May ipinakita pang ibang dokumento si Jasmine. At ito po, life insurance policy na nakapanggalan sa inyo. Halagang 8 milyong piso. 8 milyon. Opo. At ang beneficiary, si Isabel Cruz. Nanginginig sa galit si Luz, hayop na babaeng yan. Meron pa po. Inilabas ni Jasmine ang huling dokumento. Ito po yung papel na dala ng manugang niyo kahapon sa bangko. Isang interdiction petition, para po lahat ng ari-arian niyo, may lipat sa pangalan niya. Nagdilim ang paningin ko. Niloko niya ako sa loob ng 1 taon. Nakapatay na siya ng 2 matanda. At pareho rin ang balak niyang gawin sa akin. Lola, okay lang po kayo. Hinawakan ako ni Jasmine sa balikat. 3 taon na po akong nahahanda para sa pahihiganti. Ang kuya ko po, ang anak ng nanay ko, ang dating asawa ni Isabel. Naging miserable po ang buhay ni kuya. Nanginginig ang boses ni Jasmine. Pagkamatay ni nanay, iniwan siya ni Isabel. Dahil sa pagkamatay ni nanay at pag-iwan sa kanyang asawa, nasa mental hospital na po siya ngayon. May halong luha na ang boses ni Jasmine. Ibinuhos ko po ang buong buhay ko para mahuli ang babaeng iyon. Para kay nanay, para kay kuya. Kaya po nagpa-transfer ako sa branch ng bangko sa lugar niyo. Alam kong darating ang pagkakataon. Kaya nung nakita mo ako. Opo. Pakakita ko sa mga dokumento, alam ko na. Gagawin na naman niya ang dati niyang ginagawa. Kaya po ako nag-abot ng sulat. Hinawakan ni Jasmine ang kamay ko.
Lola, kailangan po natin siyang pigilan ngayon. Hindi na po dapat madagdagan ang biktima niya. Tumango ako, pero kasabay nito, ang takot. Paano natin siya pipigilan? Pati pulis, hindi naniniwala sa akin. May kilala po akong detective. Inilabas ni Jasmine ang isang calling card. Si Detective Ramos. 2 taon na po niyang tinutugis ang sindikatong ito. Nagtaka ako. Kung ganun, bakit hindi niyo ni-report sa pulis? 2 na ang namatay. Sumeryoso ang mukha ni Jasmine. Nag-report po ako pagkamatay ni nanay. Pero na-dismiss po lahat dahil sa lack of evidence. Lack of evidence? Opo. Hindi na po na-autopsy si nanay. Nailibing na po kasi. Ang nakasulat sa death certificate, accidental death due to overdose of sleeping pills. Kinuyom ni Jasmine ang kanyang kamao. Isang peking doktor na kasapwat ng sindikato ang gumawa ng death certificate. Legal po lahat ng papel. Walang nagawa ang mapulis. Pati yung unang biktima. Opo, kanun din. Accidental death. Kung walang matibay na ebidensya, hindi kikilos ang pulis. Tumingin si Jasmine sa akin ng may desperasyon. Kaya po ngayon, kailangan nating mag-iba ang diskarte. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Para po mabuwag ang buong sindikato. Sindikato? Opo, hindi po nag-iisa si Isabel. May malaking insurance fraud syndicate sa likod niya. Mula sa pagpili ng target, pagpagkang ng death certificate, pagkuha ng insurance, hanggang sa paglilipat ng yaman. Doktor, abogado, insurance agent, lahat po sila kasapwat. Nanindik ang balahibo ko. Mas malaki pa pala ito kaysa sa inaakala ko. Si Detective Ramos po, mag-isa lang kumikilos sa loop ng police force. Marami na rin pong nabayaran ang sindikato, kahit sa makapresinto. Kaya pala hindi ako pinaniwalaan ng mapulis sa presinto. Nakausap ko na po si Detective. Makikipakita po siya sa atin mamayang gabi. Nakakita ako ng pag-asa. Hindi ako nag-isa. Kasama ko si Jasmine at ang Detective. Lola, sama-sama po tayong lalaban. Para po sa nanay ko at para na rin po sa inyo. Determinado ang tingin ni Jasmine. Tumango ako. Hindi na ako tatakas. Kahit anong gawin ng manugang ko, lalaban ako. 7:00 ang gabi, isang lalaki ang pumasok sa likod ng tindahan. Mga 40s ang edad, nakasuot ng damit pang detective. Kayo po ba si Aling Elena Santos? Ako po si Detective Ben Ramos ng Homicide Division. Inyabot niya ang kanyang calling card. Nakuwento na po sa akin ni Miss Jasmine ang lahat. 2 taon ko na pong sinusubaybayan ang sindikatong ito at dahil po sa inyo, nakaroon tayong huling pagkakataon. Detective, totoo po bang pumatay ng tao ang manugang ko? Naniniwala po akong si Isabel Cruz ang pumatay. Pero kulang pa po tayo sa ebidensya. Pare-pareho po ang pattern. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Binuksan ni Detective Ramos ang kanyang laptop. Ang una at panggalawang biktima, parehong accidental death ang nakalagay sa record. Pero may mga pagkakatulad. Si Isabel ang manugang, namatay sila 1 taon matapos ang kasal at may malaking insurance. Lumabas sa screen ang litrato ng 2 lola. Makaedad ko, mukhang ordinaryong mga lola. Sa pagkakataong ito, huhulihin natin siya. Pero kailangan po namin ang tulong niyo. Ano po ang kailangan kong gawin? Kailangan po kayong maging pain. Nanigas ako sa sinabi niya. Pain. Ibig sabihin, kailangan kong harapin ang manugang ko. Ang babaeng nakapatay ng 2. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganito katakot na alok, pero tumango ako. Kung hindi ko gagawin, baka ang anak ko na ang susunod. Ang isiping mapapahamak din si Marco ay mas matimbang kaysa sa takot ko. Ipinakita ni Detective Ramos ang laman ng kanyang laptop. Aling Elena, ito po ang record ng nga pinupuntahan ni Isabel. Data po ito mula sa 2 taon na pagsubaybay. Nakita ko sa screen ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Mga coffee shop, bangko, at kahit motel. May kalaguyo po si Isabel na miyembro din ng sindikato. Siya po ang gumagawa ng nga dirty work. Hindi ako makahinga. Nagtataksil pala ang manugang ko. Ang lalaking iyon po ang isa sa nakaitim na sui sa bangko kahapon. Naalala ko ang malamig na tingin ng lalaki sa akin. Tinatayang 10 o higit pa ang miyembro ng sindikato. Ang boss, peking doktor, insurance agent, at mga tauhan, dagdag ni Jasmine. Detective, ano po ang plano? Tanong niya. Kailangan nating hulaan ang susunod na hakbang ni Isabel. Ngayong tumakas kayo, nagmamadali na ang sindikato. Tumingin sa akin ang detective. Aling Elena,
Ano po sa tingin niyo ang ginagawa ng manugang niyo ngayon? Hinahanap niya po siguro ako. Tama po. Pero kasabay niyan, may iba pa siyang ginagawa, pagtatago ng ebidensya. Nagbukas ng ibang file ang detective. Ang insurance na kinuha niya sa panggalan niyo, ang pekang medical certificate, ang mausapan nilang sindikato, lahat iyan, sisikapin niyang itago. Kung ganun, kailangan din nating kumuhang ebidensya, di ba? Sabat ni Luz, tama po. Kaya may naisip na po ako. May inilabas na maliit na device ang detective mula sa kanyang bag. Ito po ay isang micro-recorder. Kapag kinausap niyo po ang manugang niyo sa telepono, gamitin niyo po ito. Sa telepono? Opo, kayo po ang unang tatawag sa kanya. Sabihin niyong gusto niyo nang umuwi. Nangginginig ang kamay ko. Tapos, susunduin niya ako. Sa oras na iyon, i-record niyo po ang usapan ninyo. Lahat ng sasabihin niya, kailangan ma-record. Detalyado ang plano ng detective. Pero ang pinakamahalaga po ay ang ebidensya sa akto. Kailangan natin siyang mahuli habang sinusubukan niyang gawin ang krimen. Iyon po ang pagiging pain ko. Tumango ang detective. Delikado po ito, pero babantayan po namin kayo. Hinding-hindi po namin hahayaang masaktan kayo. Huminga ako ng malalim. Nakakatakot, pero kailangan kong gawin. Sige po, gagawin ko. Ngumiti ang detective. Mabuti po, bukas po tayo magsisimula. Magpahinga po muna kayo. Pag-aalis ng detective, naiwan si Jasmine. Lola, natatakot po ba kayo? Sobra. Pero kailangan kong gawin. Hinawakan ni Jasmine ang kamay ko. Nandito lang po ako sa tabi niyo. Hindi po kayo nag-iisa. Nang gabing iyon, hindi na naman ako nakatulog. Ang mangyayari kinabukasan ang laman ng isip ko. Kinabukasan, maagang dumating si Jasmine. Lola, susundan po natin si Isabel ngayon. Gusto niyo po bang sumama? Susundan? Opo, kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa niya. Utos po ni detective. Nagalinlangan ako. Natatakot akong makita siya. Pero determinado ang tingin ni Jasmine. Lola, kailangan nating kilalanin ang kalaban para manalo. Kailangan nating malaman ang plano niya. Tumango ako. Bandang tanghali, pumunta kami sa isang coffee shop na madalas puntahan ni Isabel. Ayon sa impormasyon ng detective, tuwing Miyerkules may kamiting siya rito. Nahintay kami sa di kalayuan. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating si Isabel. Kumabog sa malayo. Mukha pa rin siyang maayos at disente. Pumasok siya sa loop. Lola, papasok na po ako. Dito lang po kayo. Hindi ba delikado kung mag-isa ka? Okay lang po. Hindi niya po ako kilala. Kinuha ni Jasmine ang laptop niya at pumasok sa coffee shop. Kinakabahan akong nahintay sa labas. Pinagpapawisan ang makamay ko. Pagkalipas ng 20 minuto, lumabas si Jasmine. Namumutla siya. Lola, malaking problema po. Bakit? Nakipagkita po siya sa kalaguyo niya. Yung lalaking nakaitim sa bangko. Nanghina ang mga tuhod ko. At narikot ko po ang usapan nila. Binuksan ni Jasmine ang laptop. Sa screen, nakita ko si Isabel at ang lalaki. Pinindot ni Jasmine ang play button. Narinig ko ang boses ni Isabel. Delikado na to. Tumakas yung matanda. Sumagot ang lalaki. Huwag kang mag-alala. Mahahanap din natin yon. Saan naman pupunta yon? Kailangan natin siyang mahanap agad. Wala na tayong oras. Una. Pero pagkatapos nito, aalis na talaga tayo ng bansa. Ha? Pagkatapos nito, diretso na tayo sa Thailand. 15 milyon, tapos 8 milyong insurance. 23 milyon lahat. Nanlamig ako. 23 milyon. Ang yaman ko at ang buhay ko. Narinig ko ulit ang boses ni Isabel. Kahit hatiin pa natin sa sindikato, mahigit 10 milyon pa rin ang sa atin. Idagdag mo pa yung nakuha natin dati. Ibig sabihin, mahigit 50 milyon na ang naipon natin. Ito na ang huli. 50 milyon. Kasama na ang prang nakuha nila sa pagpatay sa 2 lola. Ang yaman ko, ang buhay ko, lahat ay kinukwenta na nila. Itinuturing na niyang pag-ari ang pera ko, at mahal. Ito na talaga ang huli. Ayoko na. Sige, sinabi ko na rin sa boss. Ito na ang huli. Boss, may pinuno pala talaga sila. Natapos ang video. Napatulala ako. Nakita ko pa silang nahalikan. Ang anak kong si Marco. Walang kaalam-alam. Lola, pinadala ko na po ang video kay detective. Malaking ebidensya po ito. Tumango ako. Pero gumuho ang puso ko. Ganun pala kasama ang manugang ko. Ang isang taon na pagsasama namin, puro kasinungalingan. Lola,
okay lang po kayo? Okay lang. Ngayon, sigurado na ako. Kinujong ko ang kamao ko, hindi na ako atras. Kailangan kong mahuli ang manugang ko. Nang gabing iyon, tumawag si Detective Ramos. Aling Elena, napanood ko na po ang video. Oras na po para simulan ang operasyon. Ano po ang gagawin ko? Bukas po, tawagan niyo ang manugang niyo. Sabihin niyong gusto niyo nang umuwi. Susunduin ka niya at huhulihin na po siya. Hindi pa po. Kailangan natin siyang papuntahin sa bahay niyo. At kapag sinubukan na niyang gawin ang krimen, doon natin siya huhulihin. Delikado pero detalyado ang plano NG Detective. Maglalagay po kami ng hidden camera sa bahay niyo. Ang team ko po ay mag-abang sa malapit. Kapag nilagyan na niya ng gamot ang pagkain o inumin at akma na ninyong inumin, papasok po kami. Sige po. Inihanda ko ang sarili ko. Bukas, matatapos na ang lahat, mahuhuli siya Ayokong isipin, pero may posibilidad ding ng masamang mangyari, pero hindi ako susuko. Sa 72 taon kong nabubuhay, ngayon lang ako naging ganito katapang, pero lalaban ako, hanggang sa huli. Nang gabing iyon, kinausap ko si Luz. Elena, kung natatakot ka, huwag mo nang ituloy. Pakiusapan natin ang detective na mag-isip ng ibang paraan. Hindi, Luz. Kung hindi ko gagawin to, hinding-hindi siya mahuhuli. Kaya ko to, niyakap ako ni Luz. Elena, saludo ako sayo. Proud ako sayo bilang kaibigan. Niyakap ko rin siya. Kung wala siya, matagal na siguro akong sumuko. Bukas, malalaman na ang lahat. Ang kapalaran ko at ang kapalaran ng manugang ko. Pumikit ako at nagdasal. Sana maging maayos ang lahat. At sana maparusahan ang manugang ko. Kinabukasan ng umaga, nanginginig ang kamay kong tinawagan ang manugang ko. 2 beses na kring. Nay, boses ni Isabel. Malambing pa rin, pero alam ko na ang lason sa likod nito. Isabel, ako to. Nay, nasaan po kayo? Sobra po akong nag-alala. Perpekto ang pag-arte niya. Gusto ko nang umuwi. Sinadya kong gawing mahina ang boses ko. Talaga po, Nay. Susunduin ko po kayo. Nasaan po kayo? Nasa bahay na ako. Umuwi ako kagabi ng palihim. Kasinungalingan. Nasa tindahan pa rin ako ni Luz. Talaga po? Sige po, papunta na ako. Mga 30 minuto po, nandiyan na ako. Halata ang pagmamadali sa boses niya. Pagkababa ng telepono, nag-utos si Detective Ramos sa radyo. All units, proceed to positions. Deploy around the target's house in 30 minutes. Nauna na ang detective at 3 pang pulis sa bahay ko para magkabit ng mga kamera. Ako, si Jasmine, at si Luz ay sumakay sa kotse papunta sa bahay. Tahimik ang lahat. Kinakabahan. Pagkalipas ng 20 minuto, nakarating kami. Tapos na ang detective sa pag-install. Aling Elena, may mga kamera po sa sala, kusina, at sa kwarto niyo. Mag-abang po kami sa kapitbahay. Sige, kapag binigyan ka niya ng pagkain o inumin na may gamot, uminom ka kunwari. Idikit mo lang po sa labi niyo, huwag niyo pong lulunukin. Sa sandaling iyon, papasok po kami. Tinapik ng detective ang balikat ko. Lola, lakasan niyo po ang loop niyo. Nandito lang po kami. Lumipat ang mga pulis sa kapitbahay. Nagtago rin doon si Jasmine at Luz. Naiwan akong mag-isa sa sala, naghihintay. Tiningnan ko ang relo, 10:20 ng umaga. 10 minuto na lang, darating na siya. Nangingini ang kamay ko, pero pinigilan ko. Tumingin ako sa bintana. Isang ordinaryong umaga sa isang tahimik na subdivision. Pero alam kong sa likod ng kapayapaang iyon, nag-abang ang mga pulis. 10:28, may narinig akong tunog ng kotse. Huminto sa tapat ng bahay. Click! Bumukas ang pinto. May susi pala si Isabel. Nay, nandito na po ako. Pumasok siya ng nakangiti. Pero sa mata ko, isa itong maskara ng demonyo. Isabel. Nay, may sakit po ba kayo? Namumutla po kayo? Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Malami, pagod lang. Ilang araw na akong sa labas natutulog. Nay, bakit po ba kayo nakaganon? Bigla kayong tumakas sa bangko. Sobrang natakot po ako. Perpekto pa rin ang pag-arte niya. Pasensya na, medyo magulo ang isip ko. Okay lang po, Nay. Naintindihan ko po. Alam ko pong nagiging makakalimutin na kayo. May kinuha siya sa kanyang bag. Isang maliit na sachet. Nay, ititimpla ko po kayo ng herbal tonic. Ilang araw na po kayong hindi nakakainom.
Ngumiti siya at pumunta sa kusina. Huwag na. Okay lang ako. Saglit lang po ito, Nay. Maupo lang po kayo diyan. Nagpakulo siya ang tubig. Nakaupo ako sa sala, pinagmamasdan siya. Rinig ko ang kumukulong tubig. Pakalipas ng 5 minuto, Nay, malapit na po. Inihalo niya ang herbal tonic sa tsaa. Sinabi kong pupunta ako sa banyo. Sandali, CR lang ako. Sige po, Nay. Dahan-dahan lang po. Pumasok ako sa banyo. Sa kabilang bahay, nakatutok si Detective Hamu sa monitor. Luminga-linga si Isabel at saka, kumuha siyang isang maliit na bote mula sa kanyang bag. Isang bote na may puting pulbos. Mabilis niyang ibinuhos ang pulbos sa tsaa at hinalo. Lahat ng ito, kitang-kita sa kamera. Now, bulong ng detective sa radyo. Lumabas ako ng banyo. Nay, heto na po. Inumin niyo na po. Iniabot niya sa akin ang tasa. Nanginginig ang kamay kong kinuha ito. Umusok pa. Inumin niyo na po. Nay, habang mainit pa. Minadalin niya ako. Dinala ko ang tasa sa aking bibig. Ito na. Kailangan ko lang malagpasan ito. Dumikit ang tasa sa labi ko. Sa sandaling iyon, Bleg, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok ang nga pulis. Pulis, huwag kang kikilos, sigaw ni Detective Ramos. Napatalon si Isabel. Anong nangyayari dito? Isabel Cruz, arestado ka para sa attempted murder, elder abuse, insurance fraud, at falsification of public documents. Sinunggaban siya ni detektive at pinosasan. Anong pinagsasabi niyo? Tinitimplahan ko lang ng saa ang biyenan ko. Yung saa na may sleeping pills, nakunan lahat sa kamera. Tignan mo, ipinakita ang detective ang laptop. Malinaw na ipinakita ang eksena kung saan inilabas niya ang bote at inihalo sa tsaa. Namutla ang mukha ni Isabel. At nakuha na namin ang insurance policy na nakakahalagang 8 milyon, ang pekeng medical certificate, at ang madokumento para sa paglilipat ng yaman. Elder abuse, fraud, attempted murder. Kumpleto ang ebidensya. At nakapatay ka na ng 2 matanda. Isang 67, taong gulang 3 taon na ang nakalipas, at isang 70, taong gulang 2 taon na ang nakalipas. Parehong overdose sa sleeping pills. Ito na ang pangatlo mo. May ipinakita pang ibang dokumento ang detective. Ini-reopen na ang kaso ng una at pangalawang biktima. May autopsy warrant na. Tapos ka na. Napaluhot si Isabel. Nay, ako. Tumingin siya sa akin, umiyak. Nay, hindi po ako. Hindi po totoo yan. Alam niyo po kung gaano ako kabait sa inyo simula nang ikasal kami. Dinalhan ko kayo ng tonic, nilinis ang bahay niyo. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko po pinatay. Ang malolang iyon. Hindi po totoo yan. Nakakamali po kayo. Gusto ko lang pong alagaan ang kalusugan niyo. Tigilan mo na. Malamig ang boses ko. Huwag ka nang umarte. Tapos na ang lahat, Nay. Hindi po totoo. Magsalita po kayo. Huwag mo akong kausapin. Hindi na kita manugang. Isa ka ng mamamatay tao. Malamig at matigas ang boses ko. Kinalatkat siya ng nga pulis palabas. Biglang may sumigaw sa labas. Pow! Isang lalaking nakaitim ang pinadapa ng nga pulis. Ang kalaguyo niya. Arestado kahing. Kasapwat ka. Pinusasan din siyang detective. Kasalanan ng babaeng to, hindi ako. Siya ang nagutos sa akin. Sigaw ng lalaki, nakaturo kay Isabel. Yumuko lang si Isabel, walang imik. Isinakay sila sa police car. Pinanut ko sila mula sa bintana. Ang taong itinuring kong manugang sa loob ng 1 taon. Ngayon, isang kriminal na nakaposas. Gumuho ang isang bahagi ng puso ko, pero kasabay nito, ang ginhawa, tapos na. Sa wakas, tapos na. Biglang tumakbo mula sa kabilang bahay si Jasmina at Luz. Lola, nagtagumpay po tayo. Niyakap ako ni Jasmine. Lola, dahil po sa inyo, nabigyan naga-hustisya ang nanay ko. Umiyak siya. Niyakap din ako ni Luz. Elena, ang tapang mo. Saludo ako sa iyo. Umiyak na rin ako. Ang maaraw ng takot, ang kawalan ng pag-asa. Tapos na ang lahat. 2:00 ng hapon, bumalik si Detective Ramos. Aling Elena, may magandang balita po. Ano po iyon? Natras po namin ang cellphone ni Isabel at nalaman ang lunggang sindikato. Susugurin na po namin ngayon kasama ang SWAT team. Ang sindikato? Opo, pati ang boss, huhulihin namin. Tatapusin na namin ito ngayon. Puno ngang kumpiyansa ang detective. 2 taon ko na pong tinutugis ang ngayan. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Mabilis na umalis ang detective.
Naiwan akong nakaupo sa sala, tulala. Parang panaginip ang lahat. 4:00 ng hapon, tumunog ang cellphone ko. Si Marco, nanginginig ang kamay ko pero sinagot ko. Hello, Ma. Boses ng anak ko. Ma, nandito po ako sa police station. Si Isabel, inaresto raw po. Ano po bang nangyayari? Nanginginig ang boses niya. Marco, pumunta ka dito. Ipaliwanag ko sa'yo. Ma, si Isabel. Totoo po bang tinangka kaniyang? Naputol ang boses niya. Pagkalipas ng 30 minuto, pumunta ako sa police station kasama si Jasmine. Naghihintay si Marco sa labas. Pagkakita niya sa akin tumakbo siya. Ma, at lumuhod sa harap ko. Ma, patawarin niyo po ako. Patawad po. Humagulgol siya. Hindi po ako naniwala sa inyo. Pinanigan ko po si Isabel. Inisip kong may dementia na po kayo. Nanginginig ang balikat niya. Narinig ko na po lahat sa pulis na tinangka ka pong patayin ni Isabel. Na nakapatay na siya ang dalawa. Hinawakan niya ang kamay ko. Ma, patawarin niyo po ako. Napakatanga ko po. Hinaplos ko ang ulo niya. Okay na, Marco. Hindi mo naman alam. Hindi po, Ma. Dapat nakinig po ako sa inyo. Paulit-ulit po kayong nagsasabi, lalo siyang umiyak. Napatingin ang matao sa amin, pero wala akong pakialam. Ang anak kong 40 taon kong pinalaki, wasak na wasak sa harap ko. Hindi ko rin mapigilan ang pag-iyak. Biglang lumapit si Detective Ramos. Aling Elena, magandang balita po. Nag-angat kami ng tingin ni Marco. Matagumpay po ang raid sa lunggangang sindikato. Arestado po lahat ng 10 miyembro, kasama na ang boss. Talaga po? Opo. Ang peking doktor, insurance agent, abogado. Lahat po sila, nahuli na. Tapos na po talaga. Gumit ang detektive. Napaupo ako at tumingala sa langit. Tapos na. Totoong tapos na. Ang manugang ko, ang sindikato, lahat sila, nahuli na. Hindi na kailangang matakot. Umupo si Marco sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Ma, mula ngayon, babawi po ako. Hinding-hindi na po ako magdududa sa inyo. Hinawakan ko ang kamay niya. Sige, Marco, nang gabing iyon, umuwi ako. Pagkalipas ng ilang araw, ang bahay ko ay ganun pa rin, pero parang nagbago ang lahat. Ngayon, makatulog na ako ng mahimbing dito. Humiga ako sa kama at pumikit. Sa wakas, kapayapaan. 1 linggo na ang lumipas mula nang mahuli si Isabel at ang 10 miyembro ng sindikato. Nakabalik na ako sa aking normal na buhay. Nagbukas na ulit ang aking tindahan ng kakanin. At nang malaman ng matao sa palengke ang katotohanan, lahat sila ay sumuporta sa akin. Aling Elena, ang tapang niyo po. Sana po maging mapayapa na ang buhay niyo. Araw-araw dumadalaw ang anak kong si Marco. Inaayos na niya ang divorce nila ni Isabel at walang tigil sa pahingi ng tawad sa akin. Parang bumabalik na sa dati ang lahat. Ngunit 1 linggo pagkatapos, gumuho ang kapayapaang iyon. Maaga pa lang, tumawag si Detective Ramos. Aling Elena, may problema po. Nakmamadali ang boses niya. Ano po iyon? Nakalaya po ang boss ng sindikato. Ano? Muntik nang mahulog ang cellphone ko. Kumuha po siya ng magaling na abogado. Naglobi sa mga matataas na opisyal at pinalabas na lack of evidence. Pinalaya po siya. Paano po nangyari iyon? Sabi niyo po may ebidensya tayo. Bigla pong nawala ang ebidensya. Nadelete ang ma-file. Nawala ang madokumento. Mukhang may espiya po sa loop. Puno ng galit ang boses niya. Ang mas malaking problema, magpapa-press conference daw po ang boss mamayang hapon. Press conference? Opo, sasabihin niyang inosente siya. Isang simpleng negosyante na siniraan lang. Nanlamig ang buong katawan ko. 3:00 ng hapon, binuksan ko ang TV. Sa screen, isang lalaking nasa 50s, maayos ang suot, ang humarap sa mga reporter. Ang boss ng sindikato. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ricardo Vargas, isang negosyante sa loob ng 20 taon sa larangan ng insurance at financial consulting. Kalmado at kapanipaniwala ang boses niya. Kamakailan lang, ako at ang aking maka-empleyado ay inaresto sa makawalang basahang akusasyon. Ngunit ito po ay isang malaking pagkakamali. Tumingin siya ng diretso sa kamera. Ang trabaho po namin ay tulungan ang mga nakatatanda sa pamamahalan ng kanilang yaman. Lalo na po ang mga may problema sa kalusugan at dementia. Ginagawa po namin ito bilang serbisyo. Kinuyom ko ang aking kamao. Ngunit may mga taong nainggit sa akin at sinisiraan ako.
Isang matandang may dementia ang nakamali sa kanyang alaala at nagsampang ang kasolaban sa akin. Nagpakita siyang ang lungkot sa mukha. Nirerespeto ko po ang matandang iyon, matagal na siyang nabubuhay. Ngunit dahil po sa kanyang kondisyon, iba na po ang kanyang natatandaan. Pinalalabas niya akong baliw. Haharapin po namin ito sa korte. Inosente po ako. Maraming salamat, yumuko siya at umalis. Nagpatuloy ang news anchor. Si Ricardo Vargas, na itinuturong leader ng isang insurance fraud syndicate, ay pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Magsasagawa raw ng muling investigasyon ang prosekusyon. Pinatay ko ang TV. Galit at takot ang naramdaman ko. Nang gabing iyon, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay ko. Bumaba ang isang lalaking nakasuwet. Ang boss. Nanigas ako. Nag-doorbell siya. Hindi ko binuksan. Aling Elena, alam kong nandiyan ka. Mag-usap tayo. Narinig ko ang boses niya mula sa labas. Aling Elena, linawin natin ang hindi pagkakaunawaan. Hindi po ako masamang tao, nanginginig ang kamay ko. Kung ipagpapatuloy niyo po ito, mahihirapan po kayo. Mas mabuting manahimik na lang po kayo. Isang pagbabanta. May anak po kayo, di ba? Sige Marco Santos, nagtatrabaho po siya sa isang kumpanya. Sana po makapagtrabaho pa siya ng maayos. Kinilabutan ako, pati ang anak ko, tinatakot niya. Sige po, magandang gabi, umalis siya. Napaupo ako sa sahig. Kinabukasan, tumawag si Jasmine. Lola, kagabi po, may nagiwan ng death threat sa pinto ko. Anong nakasulat? Kung hindi raw po ako mananahimik, papatayin daw nila ang kuya ko sa mental hospital. Nanginginig ang boses niya. At si Detective Ramos po, anong nangyari sa kanya? Nademot po, bigla siyang inilipat sa probinsya. Gulong-gulo ang isip ko. Kumikilos na ang boss, tinatakot ako, si Jasmine at si Detective Ramos. Tinatanggal niya lahat ng testigo, tumawag din si Luz. Elena, may kumakalat na tsismis sa palengke. Nabalik ka raw at siniraan mo lang ang manugang mo. Sino naman ang nagkakalat niyan? Hindi ko alam. Pero mabilis kumalat, nagbubulungan na ang masuki. Pati pala sa palengka, umabot na ang galamay niya. Isinara ko ang tindahan at nakulong sa bahay. Sa gabi, sunod-sunod na balita ang lumabas online. Insurance sindikate boss, inosente. Pagkakamali engi matandang may dementia. Pulisya, minadali ang investigasyon. Lahat ng balita, pabor sa kanya. Ang makomento, mas masakit, baka nakamali lang yung lola, kawawa naman yung manugang. Isinara ko ang laptop, tinalikuran na ako ng mundo. Nang gabing iyon, dumating si Detective Ramos. Lola, pasensya na po, puno ng pagkatalo ang mukha niya. Kasalanan ko po kung bakit hindi ko siya nahuli. Hindi niyo po kasalanan. Sa susunod na linggo po, lilipat na ako sa probinsya. Hindi ko na po mahahawakan ang kasong ito, yumuko siya. Pero huwag po kayong susuko, Lola. Mananalo din po ang hustisya. Iniabot niya ang kanyang personal number. Pagkaalis niya, naiwan akong mag-isa. Sa labas, kadiliman. Malaya ang boss, nasa kulungan si Isabel, at ako, nag-isa na naman. Parang nawalan ng saysay ang lahat, biglang tumunog ang cellphone ko, isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, boses ng boss, Lola, ako to, sumuko ka na. Hindi ka mananalo. Paano? Lola, 20 taon ko nang ginagawa to, pulis, piskal, huwes. Lahat sila, tao ko. Anong magagawa mo mag-isa? Tawa niya, manahimik ka na lang. Para maging ligtas ka at ang anak mo. Pinatay niya ang tawag. Nabitawan ko ang cellphone at napaupo sa sahig. Tapos na ba talaga? Panalo na ba siya? Umiyak ako sa takot at galit. Pero biglang may pumasok sa isip ko. Hindi pa tapos. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ko hahayaang makalaya ang isang mamamatay tao na pumatay ng dalawa. O baka higit pa, ng mga inosenteng lola. Ang masakit sa akin, ang mga taong tumulong sa akin ay napapahamak. Si Jasmine, tinatakot. Si Detective Ramos, nademote. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Nariyan si Jasmine, si Luz, si Marco, at higit sa lahat, para sa dalawang lolang pinatay, hindi ako susuko. Tumayo ako. Sa 72 taon kong nabubuhay, natutunan kong kahit madapa, kailangan bumangon. Bukas, kakausapin ko sila Jasmine, Luz at Detective Ramos. Gagawa kami ng bagong plano para pabagsakin si Ricardo Vargas. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko na talaga. Kinabukasan,
Tinipon ko sila Jasmine, Luz, at Detective Ramos. Sa likod ng tindahan ni Luz, nag-usap kaming apat, hindi tayo pwedeng sumuko, sabi ko. Mukhang problemado si Detective Ramos. Lola, naintindihan ko po, pero wala na po tayong ebidensya. Na-delete na po lahat. Kung ganon, gagawa tayong bago, sabat ni Jasmine. Kakausapin natin siya at kukunin ang pag-amin niya. Masyadong delikado, sabi ni Luz. Pero buo na ang desisyon ko, ako ang gagawa. Tatawagan ko si Ricardo Vargas at makikipagkita. Lola, kung ganun, lalagyan po namin ng mikrokamera ang salamin niyo. May inilabas na salamin ang detective. Espesyal po itong salamin. May kamera po sa frame. Hindi po halata. Inabot niya ito sa akin. 3 oras po ang battery. At HD po ang quality. Livestream po natin para makita namin lahat sa labas. Detective, bakit hindi po natin ay livestream sa internet? Sabi ni Jasmine, para po hindi na nila mamanipulate ang ebidensya. Magandang ideya, sabi ngang detective. Kung live, wala nang magagawa si Vargas. Tumango ako. Handa na ang plano. Oras na para tawagan si Ricardo Vargas. 3:00 ng hapon, tinawagan ko siya. 3 beses nagring. Lola, boses niya. Talunan na ako. Takot na ako. Sinadya kong gawing nanginginig ang boses ko. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik kasama ang anak ko. Iurong ko ang kaso at ibibigay ko sa inyo lahat ng ebidensya. Natahimik siya sandali. Magaling na desisyon yan, Lola. Halata ang tagumpay sa boses niya. Mamayang 7:00, pumunta ka sa opisina ko. Mag-isa ka lang. Tandaan mo, isang maling galaw, tapos ang mataong malapit sa iyo. Binaba niya ang telepono. Nampatos, 50 gram gabi. Nasa tapat na akong building niya. Inayos ko ang salamin ko. Sa isang coffee shop sa malapit, nakahanda sila Jasmine, Luz, Marco, at Detective Ramos para sa live stream. Pumasok na po si Lola. Simulan na natin ang live stream. Binuksan ni Jasmine ang laptop. Nagsimula ng i-broadcast sa internet ang lahat ng nakikita ko. Pumasok ako sa building. Sumakay nga elevator papuntang 12 floor. Nakita ko ang sign, Vargas Consulting. Pagbukas ng pinto, hinarang ako ng 2 lalaking nakasweet. Cellphone. Ibinigay ko. Bag. Kinuha nila. Kinapkapan nila ako. Buti na lang, hindi nila pinansin ang salamin ko. Pumasok ka na. Bumukas ang pinto. Sa loop, nakaupo si Ricardo Vargas sa likod ng malaking mesa. Tuloy po kayo, Lola, ngumiti siya. Umupo ako. Sasabog na ang puso ko, pero pinilit kong mahing kalmado. Sa coffee shop, dumadami na ang comment sa livestream. Sino to? Di ba yung negosyante sa balita? Si Vargas na? Yung nagsabing inosente siya? 100,000 na ang viewers. Bulong ni Luz. Sa opisina, nagsalita si Vargas. Nasaan ang ebidensya? Inilabas ko ang isang USB at inilagay sa mesa. Siyempre, blanco iyon. Kinuha niya ito, mukhang kontento. Magaling, Lola. Sana dati niyo pa ginawa to. Huminga ako ng malalim. Pwede po ba akong magtanong ng isa lang? Ano yon? Bakit? Bakit ako? Sumandal siya sa upuan at ngumisi. Mukha po kasi kayong mahina at may pera. Kinuyom ko ang kamao ko. Sa coffee shop, nagagali na ang mga tao sa comment. Anong sinasabi ng gagong yan? Hindi niya alam na nakarecord siya? Psychopath. Pati po ba yung 2 lola nun? Tanong ko, pareho lang din. Mayaman, mag-isa, perpektong target. Walang alinlangan niyang sinabi. 500,000 na ang viewers, sabi ni Marco. Kayo po ba mismo ang pumatay? Tanong ko. Tawa niya, hindi. May mga tauhan akong tulad ni Isabel. Nagpatuloy siya. Maraming katulad ni Isabel na gagawin ang lahat para sa pera. Papainumin ng sleeping pills, papalabasing aksidente. 20 taon ko nang ginagawa to. Pulis, piskal, lahat sila. Tao ko, sinong huhuli sa akin? Punong yabang ang boses niya. Lola, sa mundong ito, pra ang nagpapatakbo. Pati batas at hustisya, nabibili. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan. Dinabo ko ang mesa at tumayo. Hayop ka, nagulat siya. May karapatan ka pa bang tawaging tao? Pumapatay ka para sa pra. Nanginginig ang boses ko sa galit. Nababalik ka na ba, matanda? Tumayo siya. Anong ginawa kong masama? Tinuro ko ang salamin ko. Tapos ka na, lahat ng sinabi mo, nakarecord, at live na pinapanot ng buong bansa. Nanigas siya. Anong pinagsasabi mo? Yung 20 taon mong pagpatay, panunuhol. Lahat iyan,
nakikita ng buong Pilipinas. Lumingalinga siya. Impossible. Kinuha ko ang cellphone mo, kinapkapan kita. Nandito sa salamin ko, gago. Hinubad ko ang salamin at inihagis sa mesa, namutla siya. Sa coffee shop, nagkakagulo na. 2 million viewers na, sigaw ni Detective Ramos. Tingnan niyo ang comments. Lahat sila, tumatawag na ng pulis. Sunod-sunod ang comments. Nag-report na ako, tumawag na ako sa pulis. Siya ang ngayong negosyante sa balita. Demonyo pala. Dinabok ni Vargas ang mesa. Lintik na matandang to, sa sandaling iyon, nawasak ang pinto. Bleg, pulis, huwag kang kikilos. Pumasok ang SWAT team. Tinangka niyang tumakas pero nahuli siya. Ricardo Vargas, arestado ka para sa murder, insurance fraud, at organized crime. Pinusasan siya. Pati ang 2 tauhan niya, inaresto. Napaupo ako. Tapos na, totoong tapos na. Paglabas nila, dinumog na sila ngang ma-reporter. Ang manakapanot ngang livestream ay agad na nag-report. Sa coffee shop, niyakap ako ni Jasmine. Lola, nagtagumpay po tayo. Niyakap din ako ni Luz, umiyak. Inalalayan ako ni Marco. Ma, ang galing-galing niyo po. 1 buwan pagkatapos, sa korte. Si Vargas, si Isabel, at ang buong sindikato, nasa loob ng kulungan. Binasahan silang hatol. Ricardo Vargas, life imprisonment. Isabel Cruz, life imprisonment. Ang ibang miyembro, 10 to 20 years in prison. Nagiyawan ang mga tao. Hinawakan ko ang kamay ni Jasmine. Lola, nagtagumpay po tayo. Payapa na po ang nanay ko at ang isa pang biktima. Umiyak siya. Sa tabi ko, umiyak din si Marco. Paglabas namin, dinumok kami nga reporter. Lola, ano po ang masasabi niyo? Tumingin ako sa kamera. Huwag po kayong susuko. Kahit matanda na kayo, kahit mukha kayong mahina, huwag kayong susuko. Mananalo din po ang hustisya. 3 buwan pagkatapos, nagbukas ulit ako ng tindahan. Binati ako ng mga tao sa palengke. Nakabalik sa trabaho si Jasmine, na-promote si Detective Ramos. Isang Sabado, dumating si Marco. Ma, ako na po ang maglilinis. Naglinis siya ng tindahan. Okay na Marco, kaya ko na. Hindi po. Tuwing weekend, tutulong po ako. Seryoso ang mga mata niya. Ngumiti ako. Bumalik na sa ayos ang lahat. Habang gumagawa ako ang kakanin, naisip ko, ito ang pinakamahirap na panahon sa buhay ko, pero ito rin ang panahon na naging pinakamatapang ako. At ngayon, tunay na kapayapaan ang dumating. Mga kaibigan, kamusta po ang kuwento natin ng ngayon? Kung nagustuhan ninyo, huwag po kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-click ang notification bell. Mag-iwan din po kayo ng comment kung saan kayo nanonood. Ang kwento ni Aling Elena Santos ay nag-iwan ng malaking marka sa buong bansa. Ang livestream video ay umabot sa 5 milyong views, at dahil dito, pinalakas ang investigasyon laban sa mga insurance fraud syndicate. Maraming biktima ang nagkaroon ng lakas ng loob na mag-report at unti-unting nabuwag ang mga kriminal na grupo. Ang tunay na pamilya ay hindi sa dugo, kundi sa pusong nagmamalasakit at nagpoprotekta. Kahit matanda na, kahit mukhang mahina, basta huwag susuko, mananalo ka. Hanggang sa susunod na kuwento dito sa mga kuwento ng Buwang Bilog. Mag-ingat po kayo at naway palagi kayong maligaya.